Fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. Usahay ba? Kanang na mga time nga maka tanaw ko sa ubang tao ba nga while nag-share ko ang uban dili mo manambaling, dili mo pansin ba nag-share ko sa pulong sa Ginoo na ang uban labay lang, ang uban wala gyud. So nakanahon ako kasi diferensya sa nahitabo sa ako ang kagalingon nga nangalagad man ko sa Dios, pero namagiuban nga dili yun mo pansin o mutamod sa kuha. Din na morning nakita na ko sa kuha kaning sa akong human mind o sa akong pasalabton nga na pinaka-close nga ako na nga kuan pinaka-close na ko nga kibali kaila sige na miog sulti nga simba share ka sa pulong sa Ginoo ana sa iyaha, pero wala gyud, dili gyud mo mutuo o mutuo magaling siya, pero siya ang kagalingon lang ana, pero dili siya mo tuman o mutango sa gihangyo nako. So nagkahunaw na kulot sa may akong buhaton. So nakita na ko nga so anong panahon manggod ginatanaw nila nga ako ang batasan as tawhanon, ginatanaw nila ako ang attitude kasi sa unang panahon nga wala pa ko sa Ginoo, lahi ko batasan ana ba sa kwahi ug sa kon pa na nagatuman ko sa tawhanon nga pagtuo kanang unsay namatan mo ay pakamatyan ana ba. So muna akong gunaw na nga ginatanaw nila jud akong pagkatao, bisan pa magkaroon nga naka-share ko sa pulong sa Ginoo na ako'y position diri sa site naka-share ko, pero ginatanaw nila ako ang pagkaunod nun pagkatao ana siya sa panimalay po na mo kita ginatanaw lang nila ang ako ang pagkatao, wala nila ginatanaw kung giunsa ko pagbago sa Ginoo o sa Dios man siya. So nabasa na ko ning pulong sa Ginoo sa Hebreo 12:2 ingon sa diri nga fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith, for the joy set before him he endured the cross, scorning its shame, and sat down at. Sa Bisaya pa na ingon sa diri nga isinto nato ang atong hunahuna kang Hesus nga mao ang gisandigan sa atong pagtuo sukad pa sa sinugdan hangtod sa katapusan. Giantos niya ang paglansang kaniya sa krus ug wala niya igsapayan ang kaulaw, tungod kay gihuna-huna niya ang kalipay nga madawat niya unya ug karon ato ana siya sa nagalingkod sa tuo nga dapit sa trono sa Dios. Ang pagpasabot nga makakita ka og tawo nga nagasampit
nagasangyaw sa pulong sa Ginoo, ayaw tan-awa na ang iyang pagkatao. Kaya ano, dili, labi na sa ko, dili ko perpekto. Na mga time, bisan po man nga naanay ko'y Espiritu sa Diyos nga nakapuyo sa kong kinabuhi, pero naagapon ko'y unod nun nga batasan. Ana, di mo ginain mo mawala. Ang nakadiferensya lang kay sa una, o karon kay na ako'y Ginoo. So, makontrol na ko, pinagi sa pulong sa Ginoo, mabuhat na ko. Nga dili yun ko makapandulan sa akong isig katao. Pero namagay tao nga nagaho, tanaw sa imong pagkatao. Ang imo lang mali, magiging tanaw ba? Ang imong sayop. Kaya namagay tayo nga masayop ka as tao. So, ang gisulti dahil siya nga, tanaw si Jesus. Fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. Si Kristo lang, si Jesus lang ang naka-perfect sa tuwa. Labi na sa kuha. Kung tanaw ni mo ang akong pagkatao, nga i-recall to ni mo ang akong past mo. Maka-imagine ka nga, way ayaw na tawa na. Pero, tanawon sa ni mo ang iyahang gidala. Tanawon ni mo siya nga, tanawon ko ni mo ibag-o ko sa Diyos. Kaya kung wala pa ko ibag-o sa Diyos, wala ko nagawali, wala ko nagablog o pulong sa Diyos. Kaya ang pulong sa Diyos buhi. Muna karon, tanawon ni mo ang ako ang gipanulti, ang akong gipreach, dili ang ako ang pagkatao. Kaya moingon mo tanaw din kanya, mo tanaw din kasako, moingon din ang kung man na, dili mo na perfecto, dili mo ko perfecto. Maski naay nagakontrol sa kuha, pero naapoy unod nga nagalihok sa kuha. Nga since the beginning, makasasala din yung unod. Mabutan na nga kaning unod, subject for judgment na ni. So, ang subject for judgment, ingon sa Hebrew 9:27, a man is appointed to die once and after that the judgment. Kaning unod, judge na gano'n siya. Igo na gano'n siya. Sa unang panahon pa ni Adan o ni Eva, na-inherit na nako ni. Nga kani siya, subject to death na gano'n siya. Pero ang naasa kong sulod mo ito ang tinuod na ako. Muna mo ito imong paminawon. Ang pulong sa Diyos nga naa ang gawa sa akong babang. May akong gawali. May akong ginashare din na. Ayaw tanawa ang akong pagkatao kay dili ko perfecto. Di perfect lang ko sa atong Ginoo nga si Hesus Kristo. Siya lang. Wala siya. So, gibuhat na ko ni siya kay gusto po ko nga pag-abot sa panahon sa judge, pagbalik sa Ginoo o pagbalik sa ko ang sa akong katapusan kaya namin katapusan kaya nga naigo naman ni Stunglo pagkaatubang ko sa Ginoo kaya naabman dyan life after death. Ang kamatayon karon sa mga tao pultahan lang na siya sa exit lang na siya sa another dimension ngadto sa Ginoo. Muna siya nga ang tao nga namatay nga naa sa Ginoo banhawon o pagkahukman. Muna siya, a man is appointed to die once and after that the judgment. Sa John 3:16 yun siya, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, and whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Ang gisulti itong katong ituo sa iya, dili malaglag. O kaya na may kalaglagan di ay ang tao. Muna akong
Ginashare karon nga kinahanglan nga modawat ka, makadawat ka og salvation, makadawat ka og kaluwasan kay naay kalaglagan. O kinsa man ang mohatag og salvation, si Jesus lamang. Kay ingon sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No man can come to the Father except through me. Except through Him. Si Jesus lang. Siya ang way. Siya ang dalan sa Bisaya. Siya ang truth. Siya ang kamatuuran. Ang kamatuuran sa pulong sa Ginoo. Ug siya ang kinabuhi. Siya ang maghatag kinabuhi nga walay katapusan. Si Jesus lang. Walay lain. Muna siya nga. Lipay kay ko. Bisan pa man ginatanaw ko ninyo nga tawhanon, pero na ako ikaduhang identity na born again ko sa espiritu. Una nga nagawali ko sa pulong sa Ginoo. Kay katong makapaminaw, maluwas o matagaan o kinabuhi o walay katapusan. John 10:16. Una siya. Yung pagdiri sa Isaiah 52:7. How beautiful on the mountains are the feet of those who bring good news, who proclaim peace, who bring good tidings, who proclaim salvation, who say to Zion, your God reigns. The God reigns. Kaning pulong sa Ginoo nga akong gisulti sa imo. Reigns, nag-speak niya og kaluwasan, salvation. Sa Bisaya, pagkatahom sa mga tiil ni adtong milagtas sa kabukiran aron pagwali sa iyong mayong balita. Ako diri sa Las Casas, nagawali ko sa mayong balita. Pagpamantala sa pakigdait, nagkataon nga makigdait ka, magminaayok ka, magbinutan ka, magdawat ka sa Ginoo. Pagdalag kalipay o pagsangyaw sa kaluwasan. Pagdalag kalipay, kaya nga ang kalipay na alamang kang Hesus Kristo. O pagsangyaw sa kaluwasan. Managing mga preach the gospel. Pagsangyaw sa kaluwasan. Ang kaluwasan nagisulti diri. Kaluwasan sa imong kalag. Katong tinuod nga ikaw nga maluwas. Kaya naay kalaglagan. Muna. Pagdalag kalipay o pagsangyaw sa kaluwasan, kung maluwas ka, malipay mo ka. Uban man sa Diyos. Pag dili ka maluwas, dili ka malipay, kaya nga naman, adto ka sa pikas-tampi ka taning, na init kayo. O miingon sa sayon, naghari ang imong Diyos. Naghari ang imong Diyos. Ang ako ang Diyos nga nasa ako, akaroon nagapuyo. Ingon sa Colossians 1:26 or 1:27, a mystery that hidden upon generation to generation is now disclosed to you. That Christ is in you, the hope of glory. Na si Kristo sa imo. Muna siya. Lipay ko, pag makadawat ka kang Hesus Kristo, tagaan ka kinabuhi ng wala katapusan. So, di ba ka malipay, anak? Kabalo na ka, kung asa ka pa ingon. Yung sa Philippians 1:21, ingon si Paul, si Pablo, for me to live is Christ, and to die is gain. Kabalo ka, nga, Kristohanon, pag kinabuhi nga naa kang Kristo, ug ang kamatayon, ginansya nasa sa kakristanan. Ginansya nato na kung ikaw mudawat kang Hesus Kristo. Muna siya. Kaya kung tanaw ka sa tawhanon nga perspective na o tawhanon nga forma na ko, kung kinsa ko sa una, di ka maluwas. Ano man, kaya ako sa una, bugoy mo ko sa una. Mga daotang buhat na asa ko sa una, pero gibag-o ko sa Ginoo. Muna nga nagwali ko diha sa
tabhauan, nagwali ko diya sa kadalanan, diya sa gym, sayo, dito sa simbahan, nagwali ko. Sa akong kilid, nag-share ko sa pulong sa Ginoo, diri sa akong cellphone, sa vlog, nag-vlog ko, nagawali ko sa kaluwasan sa tao. Ano siyang, look unto Jesus, the author and finisher of our faith. Looking our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. For the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame, and sat down at. Gi-injure niya. Tanawa siya. Kay siya ang perfecter sa ato ang pagtuo sa atong kaluwasan. Siya. May ko sa loloy ko man na. Kakon man sa una. Dito man sa una. Dili na karon. Ang ulo na batasan ngayon na pero gibayaran na sa Ginoo. Gibayaran na ni Jesus ang mga sala. Pinagi siyang dugo. Umpisa, giantos yun niya. Sa Bisaya, isintro na to ang atong hunahuna kang Jesus nga mao ang gisandigan sa atong pagtuo. Sukad pa sa sinugdan hangtod sa katapusan. At sa imisa day, giantos niya ang paglansang kaniya sa krus ug wala niya igsapayan ang kaulaw. Tungod kay ginoon niya ang kalipay nga madawat niya unya ug karon tuwa na siya sa gagalingkod sa tuo nga dapit sa trono sa Dios. Wala gisugbayan palansa sa krus kay tungod para maluwas ang tanan nga mga tao nga mituo sa iyaha. Ngun sa 2016, kung kinsa mituo sa iyaha, makabaton, kung kinsa tumituo sa iyaha, dili malaglag. Makabaton, hinuon o kinabuhi ng walay katapusan. Muna siya guys, ayaw tanaw ang akong batasan sa una. Pas na to, ang labay na to. Tanaw ni mo ang ako ang ginabuhat karon. Nagawali ko, nag-share ko sa pulong sa Ginoo para maluwas ang tao nga nagapaminaw sa ako ang pulong. Bisan pa man ikaw karon, dawata si Ginoo sa Kristo o ikaw maluwas.